أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat sa Sahih al-Bukhari na sinulat ng Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam rahimahullah babu man qa'ada haytu yantahi bihi al-majlis. Waman ra'a purjatan bil halqati pajalasa fiha. So ang binigay sa atin ng imam na title ng bab na sabi dito man qa'ada haytu yantahi bihi al majlis. Kung sino man ang umupo kahit sa pinakahuli ng huli ng likuran ng mga tao. Waman ra'a purjatan bil halqati pajalasa fiha. Kung sino man ang makakita ng bakante, halimbawa sa unang linya, pangalawang linya, kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid siya nagle-lecture. Kaya ang nangyayari sa mga tao talaga, meron silang merong linya. Kung sino, minsan may umaalis, kaya sabi ibig sabihin ng purja, kapag may bakante sa halka o sa circle na o sa linya, ganyan, padala sa piha, umupo ang kung sino man ang naghihintay ng lugar. So itong hadith na ito, nakita natin ang ipinakita sa atin ng hadith na kung paano ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtuturo at kung paano ang mga talibul ilm nag-aaral ng din. Ito ang banggit nga rito jalsa pagkatapos halqa. Sabi nga natin ang tawag saan ng halakatul ilm. Pero ito halakatul ilm ito. Ito ay circle ng knowledge, ito ay majlis ng knowledge. Sabi nga rito majlis. Kaya ito talaga ang una, ang pinakaano talaga sa masjid o sa mga lugar na ganito. Sa lugar na ganito na talagang ang pag-aaral, pinag-aaralan talaga ay din. Pinag-aaralan talaga ay din. So sabi rito, an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'a. So kami ay nakaupo kasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Jalisin fil masjid wan nasu ma'a. Na ang mga tao ay kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang mga tao, ang mga sahaba ay nag-aaral talaga sa Rasul. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya talaga ay nagtuturo, tinuturuan niya ang mga Muslim ng kanilang din. Hindi siya na merong iba marunong na sa Islam, gusto talaga lang sila ay special. Ang propeta talaga pupunta sa masjid, umupo sa masjid, at siya ay nagtuturo talaga ng din ng Islam. Unang-una, talagang ito ang ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tungkulin upang ipaalam o ipaabot sa tao ang mensahe ng Islam. At ang tamang pamaraan ng anumang uri ng umur, ito man ay pag-aaral, ito man ay ilm. Ipinapakita sa atin ang manner o ugali o pamaraan ng isang student of knowledge o talibul ilm. At yung mga nakalipas sa hadith, nakita natin, may mga tao na naghahanap sa propeta sa masjid habang siya ay nagtuturo. Siya ay nakaupo, hindi nila malaman kung sino ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay simple lamang sa kanya. Simpleng tao lang siya, hindi siya yung kanyang damit na iba, yung kanyang itsura na iba, yung kanyang upuan na iba. So alam natin, pinakaano talaga ang propeta ay ganoon ang kanyang sitwasyon. Minsan hindi siya ma-recognize ng tao. Kaya yung hadith Jibril, alam niyo, halimbawa sa Bukhari at sa Muslim at iba pa mga hadith, ang hadith Jibril, nung malaman ng mga sahaba na ang mga tao nahirapan maghanap sa kanya, so kinonsultan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawan siya ng, ang tawag nila doon sa Arabic, dukan. Ibig sabihin sa dukan kasi tindahan, di ba? Na alam mo na yan ay ito tindahan. So kaya ginawa nila ng dukan ng propeta sallallahu. Ang ibig sabihin ng salitang dukan, yung majlis na mortape. Lugar na naka-elevated na doon dito, nakataas siya. Kasi so ibig sabihin, hindi bawal na magkaroon talaga ng upuan ng isang nangangaral, no? Medyo mataas para makita siya at marinig siya at makapokus yung tao sa pakikinig talaga sa kanya. Kaya makikita niyo yung mga ulama natin sa Masjid al-Haram, diba? Sa Masjid al-Nabawi, pinagawa sila ng upuan. Nakikita niyo? May mga masjid na may pinagawa ng upuan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, paglipas nga ng mga ganong pangyayari, humingi sa kanya ng permission ang mga sahaba na gagawan siya. Hindi naman siya tubanggi at doon umuupo siya sa dukan na sinabi nga nila na ibig sabihin allow.
Pero ang propeta, hindi palagi yun, hindi wajib. Ang ano nga, ibig sabihin, kung ano talaga ang unang ng propeta, simple lang, walang, ano ba, sa baba, sa lapagos, pantay-pantay, walang problema. Pero hindi pinagbabawal na maglagay ng, katulad lalo sa khutbah. Yung ordinaryo na halka o yung majlis o yung muhadara, ganito pa. Pero dito, pagdating na sa khutbah, ito ay isa na sa mga araw ng khutbah na nakataas talaga ang katib na nagkukhutbah. So, nakita natin na ang mga tao ay nakaupo, ang mga nag-aaral ng Islam nakaupo sa circle ng propeta, sa majlis ng propeta sa masjid, fil masjid. Kaya alam natin kung ang isang talibul ilm at alam natin na mayroong marunong na tao nagtuturo sa masjid, mas maganda talaga sa masjid tayo mag-aral. Ibalik natin, ibuhayin natin ang sunnah na yan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahaba, ng mga tabi'in, at ng mga imam. Ang 4 na imam sa masjid nagtuturo. Ang mga imam natin, ang mga ulama ngayon sa Makkah, alhamdulillah, nandito pa sa Saudi Arabia na sinisiraan ng maraming tao. Pero sa Makkah at Madina, makikita natin nandyan ang halakatul ilm. Pumunta kayo sa Makkah, pagkatapos ng Asr, Maghrib, saka Isha, nandiyan ang halakatul ilm. Anong gusto niyo yung durus? Gusto niyo ng tafsir, gusto niyo ng hadith, gusto niyo ng akida, gusto niyo ng luga, gusto niyo ng fiqh. Makikita niyo lahat yan sa masjid, sa lahat ng masjid. Lalong-lalo sa Makkah at Madina, nandiyan. Kung gusto niyo talaga mag-aral, hindi niyo kailangan pumunta ng university o ano. Kung gusto niyo talagang mag-aral, Masjid al-Haram, andito tayo sa Jeddah, malapit lang. Mga malapit sa Madina, nandiyan ang mga durus. O dito sa Jeddah o sa iba pang mga lugar, may mga masjid na nagtuturo ang mga people of knowledge. May mga masjid, kaya lang karamihan talaga, siyempre, alam natin, Arabic. Kaya lang talaga natin mag-aral Arabic. Kaya lang talaga natin magsikap mag-aral. Kasi karamihan talaga sa kanila nagtuturo sa masjid, Arabic. Arabic. At yan talaga ang tamang pag-aaral ng din. So, tayo, alhamdulillah, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatranslate na natin yung ating, pero, mas maganda talaga, kung gusto talaga natin maintindihan, ay at least, alhamdulillah kayo, nag-aaral kayo ng Arabic. So yung mga binabasa natin, meron kayong idea kung anong meaning. At napapataas ninyo ang inyong pag-intindi kung anong ibig sabihin ng aya at saka ng hadith. So sabi rito sa hadith na Abi Bakr, bainama huwa jalisin fil masjid wan nasu ma'aha id aqbala talatatu nafar. At mayroon nakaharap sa kanyang 3 nafar, 3 tao, 3 lalaki. Kaya makikita natin ang ginagamit sa Quran at sa Sunnah na mga alfad, di ba? Minsan rajul, al-mar'i o imri'in o kaya nafar. So ibig sabihin, yan ay puro lugatul Arabiya. Na narinig natin yung mga India, kam nafar, di ba? So yan ay tamang Arabic. Tamang Arabic. Pero mayroon lang tao talaga, laging yan ang paulit-ulit na ginagamit. Minsan dapat rajul, rijal o kaya imri'in. Kasi depende sa sentence. Depende sa sentence. Sa hadith, sa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, di ba? Ang tinutukoy dito sa tao, imri'in. Iba naman sa aya, nas, bashar, di ba? Maraming mga terminologies. Katulad sa atin sa Tagalog. Pag ang tinutukoy tao, maraming ginagamit minsan na lingwahe na naintindihan natin bilang isang Pilipino, bilang isang Tagalog. Ganon din sa Arabic. Alam mo, dito, napar, nas, insan, bashar, imri'in. Ilay, alam natin na yan ay mga ginagamit sa lugatul Arabiya. So, mayroong 3 tao, lalaki na nakatayo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paakbala itnan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wadahaba wahid. So, ibig sabihin, yung dalawa na natili sila at tinanggap nila ibig sabihin, gusto nilang tanggapin ang pag-aaral. At yung isa naman umalis. Isa umalis. Kala, pawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, paamba ahaduhuma para purjatan fil halqa. So, yung dalawa nag-stay. Pagkatapos, isa sa kanila, tungkol sa isa sa kanila, para purjatan fil halqa. Yung isa sa, nakakita siya ng bakante sa, so umupo siya doon. Pajala sa piha, umupo siya doon sa bakante sa purja. Ibig sabihin purja dito, bakanting lugar. Pumasok siya sa bakante. Wa amal akir pajala sa kalpahum, wa amal. Yung isa naman, yung pangalawa, wa amal akar pajala sa kalpahum. Siya umupo sa likuran ng mga tao.
Yung pangalawa, umupo siya sa durus, sa halakatul ilm, pero hindi siya umalis. Umupo siya, pero sa likuran. Wa amma thalito, paadbara dahiban palamma paraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Yung pangatlo naman, siya ay tumalikod, adbar, ibig sabihin dito ng adbar, tumalikod, at siya ay umalis. Paadbara dahiban, at siya ay umalis. Palamma paraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. At nang ang propeta mo sa parag, ang parag dito ay siya ay tapos na o bakante na. Nang siya ay tapos na sa kanyang pagle-lecture o pagsasalita, qal, ala ukhbirukum anin napar at talata, gusto ba ninyo na ipaalam ko sa inyo ang tungkol sa tatlong lalaki? Tungkol sa tatlong lalaki, kung ano ang sitwasyon ng tatlong tao na yan. Ala ukhbirukum anin napar at talata. So pagkatapos inisa-isa niya ngayon yung tatlo. Amma ahadukum o ahaduhum paawa ilallah paawahullah. Yung isa sa kanila, yung una na umupo, ang tinutukoy dito na yung umupo sa purja, do sa bakante, ito yung tinutukoy dito ng una na amma ahaduhum paawa ilallah paawahullah. Tungkol do sa una na umupo do sa purja, ibig sabihin paawa ilallah. Ibig sabihin dito, pumasok siya o tinanggap niya ang imbitasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa pag-aaral. At siya ay isinama ng Allah Subhanahu. Alam naman natin ang reward ng isang talibul ilm. Ang reward is unang-una pinagduduan ng mga anghel, pagkatapos bawat kaalaman na kukuha natin, meron tayong nakukuha mga gantimpala. At marami pang mga nabanggit kung ano ang abdaliya o khairiya ng isang tao na umuupo sa majalis ng ilm. Na ang kanyang sarili talaga nagagabayan at nasasamba niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tamang pamaraan ng pag-aaral. So dito, hindi natin pwedeng, ito ay isa sa mga sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ala tukhim, tinanggap siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam natin palagi, ang sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin pwede ito explain na sobra-sobra. Na, kung ano, na ibig sabihin siya ay inaccept na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa halka ng ilm, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makakamit niya lahat ang reward ng isang talibul ilm, ang reward na nag-aaral na tao, karunungan, o anumang kapag talaga siya talaga ay totoo sa kanyang dito, ibig sabihin, tinanggap siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinuha siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kaya alam natin, ang sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, talagang siya ay sa kamit-lising. Ito palagi ang natin. Pangalawang uri ng wa amal akar, pastahiyahullahu minhu. Yung pangalawa na umupo sa likuran, siya ay taong mahiyain. Siya ay mahiyain. So, siya ay mahiyain na tao. Kaya, sabi, pastahiyallahu minhu. So, ito na naman ay sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na itinatawag nating haya. Yung pagiging mahiyain o modest na ang sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay hindi katulad ng kanyang mga nilikha. Sabi nga sa ayat sa Quran, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ibigay niyang halimbawa yung bauda, sabi niya, na hindi siya nahihiya na magbigay ng halimbawa tungkol sa halimbawa ng bauda o yung lamok na binigay niyang halimbawa sa Quran. Ano ba yung aya na yun? Inna Allaha la yastahi ay yadriba matalan an yadriba baudatan. Ayun, yun ang aya na Inna Allaha la yastahi. Ibig sabihin dito ng Allah Subhanahu, hindi siya nahihiya na magbigay ng halimbawa. Daraba matal, ibig sabihin magbigay ng halimbawa. Ng halimbawa na yan ay yung lamok. Yung lamok. So yan ay isa sa mga sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng sipat na yan ay sa kamit-lihi siya. Wa mal akil a'radallahu anhu. At yung isa naman na umalis, tumalikod, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinlikod, hindi siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, unang-una, brother, halimbawa, sabi nga ng paliwanag ng hadith, si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu, pinaliwanag niya itong hadith, mayroon siyang paliwanag tungkol dito. Unang-una, sabi nga, tungkol sa alim, ang tinutukoy ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung umupo sa bakante, ito ay talibul ilm. Isang tao talaga na
nag-aaral, gusto niyang i-practice ang kanyang din at gusto niyang ipaabot ang kaalaman sa ibang tao. Kaya siya talaga ay nag-aaral ng mabuti, nagsusulat, nagme-memorize, at nakikinig ng mabuti. So ito yung tao talaga na malapit, hanggat maaari, pinakamaganda talaga malapit. Katulad ng ginawa ni Anghel Gabriel na itinutok pa niya yung kanyang tuhod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagtatanong. So yun ay ang mutaalim. Una ang alim, ang nagtuturo ang propeta. Mutaalim yung pumunta doon sa pinakamalapit. At yung nasa likod naman ay yung mustami, yung taong mahilig makinig. Pero hindi talaga siya talibul ilm. Yung taong mahiyain, siya ay mahilig. Gusto niya talaga makinig ng ilm para sa kanyang sarili. Mayroon kasing taong nag-aaral para sa kanyang sarili, saka sa kanyang pamilya, hindi para sa magdawa. At yung tao naman talaga na umalis tumalikod, wala siyang interest sa kanyang din. Walang interest. Mayroong napupunta lang siya sa masjid minsan dahil siya ay naprepare sa magsala o napupunta siya sa masjid o kaya isang anak na inuobliga ng kanyang mga magulang pero ayaw niya talaga ang lugar ng masjid o ayaw niya mag-aral. So yun yung tao na halak. Ibig sabihin, sabi nga ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yung taong kapahamakan ang mangyayari sa kanya. Kapahamakan ang mangyayari sa kanya. Kaya lang dito, sabi nga rito, pa'aradallahu anhu, na yung tao na tumalikod, tinalikuran din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito talaga ay kapahamakan sa isang tao na hindi mo tinanggap ang teaching ng Islam. Ayaw mo ang teaching ng Islam. O ayaw mo ang ilm. May mga tao na, Muslim sila, kaya lang ayaw nilang pag-aralan ng Islam. Hindi nila alam ito ay isa sa pinakababuting bagay na dapat nilang pag-aralan ng kanilang din. Katulad ng dalawang nabanggit na tao. Kaya lang, minsan, hindi naman ibig sabihin nila, i-general natin yung mga taong umaalis. Kasi sabi nga rito, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang intensyon ng tao, di ba? Pa'aradallahu anhu. Ibig sabihin, tumalikod yung tao niya. Talaga ang kanyang, alam na Allah na intensyon niya, ayaw niya mag-aral ng din. Pero may mga tao na pumunta sa masjid at umalis talaga, may mga importanteng bagay na dapat gawin, di ba? Merong trabaho, meron siyang appointment, merong mahalagang bagay sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya. Kaya siya ay hindi makapag-stay. Pero hindi yung intention niya na tumalikod. So wag nating i-general dito. Binigay sa atin ditong halimbawa dahil alam na Allah subhanahu wa ta'ala ang damdamin ng tao na ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam niya ang tao na talagang ayaw ng karunungan. Ayaw ng karunungan. Kaya, dito nakuha natin ang pamaraan ng isang talibul ilm. Unang-una kung paano mag-aral. Saan mag-aaral? Kanino tayo mag-aaral? Papaano ang ating manner sa pagpunta sa lugar ng pag-aaral? Isang Muslim, unang-una, magalang, hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya nakikipagtalo. Sila, tahimik lang sila dito. Nakatayo nga lang sila. Pagkatapos may bakante, umupo na sila. Pagkatapos, nakita natin na ang mga tao talaga na ito na naghahangad talaga ng kaalaman, sila talaga ay pupunta sa masjid. Ang kaalaman, tayo ang pupunta. Ang kaalaman, tayo pupunta. Hindi tayo pupuntahan ng kaalaman. Kasi may mga akala ng iba na ang pagpunta sa kanila ng isang tao nagtuturo, ito ay parang tawag ito, karangalan para sa kanila. Hindi. Ang kaalaman, ito ang ating hahanapin, ito ang ating pupunta. Kaya sabi nga natin, talabal ilm, seeking knowledge. Hahanapin natin yung knowledge, kukunin natin. Hindi tayo ang pupuntahan ng knowledge. Isa pang pawaid rito, na ang kaalaman, isa talaga sa pinaka-abdal na pag-aaral. Personal. Ngayon, halimbawa sabihin natin sa mga media na yan, sa Facebook, sa YouTube, sa anumang mga yan ay merong paida. Meron yung paida. Pero makikita natin sa mga nusus ng kitab at saka ng sunnah, ang pinaka-the best talaga na pag-aaral upang maintindihan talaga natin. Talakka. Ibig sabihin ng talakka, sa harapan ng nagtuturo at kukunin talaga natin sa sudur ng nagtuturo. Kasi unang-una, narinig talaga natin ng mabuti, ng maayos. Maayos. At pagkatapos, kapag meron tayong subha, nakakapagtanong tayo na ikaklarify sa atin ang masala.
ang ating katanungan maaaring o kaya doon mismo sa pakikinig natin ng concentrate. Kasi pag nasa durus tayo, talaga nakapokus tayo sa pag-aaral. Nandun ang ating atensyon. Hindi yung nanonood tayo ng ganyan. Minsan, patayin mo muna, iwanan mo, alis ka muna, muna. Tigil muna sandali, pause. Diba? Minsan, may hindi mo na natapos. Pero sa durus na ganito, talagang tapos ang aral, narinig mo ng maliwanag, at pagkatapos, kung meron kang mga doubt, itatanong mo, may isasagot sa'yo ng, ibig sabihin, immediately, bibigay sa'yo ang kasagutan. Bibigay sa'yo ang kasagutan. So yan ang abdaliya ng personal na pag-attend. At yan talaga ang pinaka-abdal, pinaka-the best na pag-aaral. Kahit na sabihin natin ngayon, online ngayon sa mga umur ng dunya, iniintay pa rin natin na bumalik talaga tayo sa personal na pag-aaral sa harapan ng guro. Umur ng dunya, lalo na sa umur ng pinakita sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahaba, ng mga tabiin, na kailangan, kung gusto natin talaga ng talak ka al-ilm. Talak ka, ibig sabihin, kunin talaga natin sa sudur ng rijal, lalo na mga ulama. Lalo na mga ulama. Hindi pinagbabawal mag-aral sa isang babae dahil sa Islam, ang mga sahaba, ang mga tabi'in, nag-aaral din sila sa mga babae, lalo kapag mahram sila. Pero kapag sila ay wara al-hijab. Sa wara ng hijab. Hanggat maaari, kasi may mga babae ring ulama. Alam mo, kato di Aisha, mga ibang mga, si Sheikhul Islam, kanyang mga tiyahin, o ibang mga umupo siya sa mga babae na, mga alim. Mga ulama na babae. Hindi ito. Yung asawa ni Hassan al-Basri. Oh, yun. Isa rin sa tinunan niya ng kaalaman ni Hassan. So, ibig sabihin, hindi pinagbabawal na umupo sa mga babae. Kaya lang, hanggat maaari, wag na wag tayong lalabas sa, ibig sabihin, pangmaraan kung paano talaga ang tamang pag-aaral Islam. Huwag tayo pupunta sa fitna. Wara al-hijab. Wara al-hijab. Kaya mga babae, halimbawa talagang mga natuturo dyan sa Facebook. Hanggat maaari, maganda talaga, hindi sila harap dyan. Hindi sila harap. Kung yung lalaki nga, ibang mga lalaki na nahihiya na humarap ng personal, pwede naman tayo magsalita na kahit yung audio lang marinig sa atin, lalo na ang babae. Boses nga ng babae, minsan fitna na eh. Boses pa lang ng babae, lalo na pag humarap na, kahit sabihin natin, mata lang nakikita sa babae. Dito sa Saudi Arabia, mga Arab na babae, mata lang makikita natin. Mata lang nakikita natin, pero naaakit pa rin tayo sa mata. Subhanallah. So kaya iba talaga ang ng babae. Ibig sabihin, ang buong ng babae, aura. Buong hanggat maaari talaga yan ay nasa likuran ng hijab. So yan ang mga babae dito at marami pang mga babae. Pupuntahan natin pangalawang hadith at yung ating time. Nasabi nito, babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballig aw minas sami. Sabi dito sa bab na ito sumunod sa ika-67 na hadith, bab kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta, rubba muballig aw minas sami. Sabi dito ni Imam Al-Bukhari sa kanyang tarjama o title ng bab, maari na ang isang tao nag-convey ng knowledge o ng aya o ng hadith aw minas sami. Ang ibig sabihin dito na salitang awa ay mas aktar al-faham. Ibig sabihin, minsan yung mga tao na, halimbawa, ang sahaba narinig niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam yung hadith. At pagkatapos ipinasa niya sa tabiin. Minsan may mga tabiin na ipaliwanag ito ng mas detalye. At sila ay dahil sa pag-intindi nila sa sahaba, mas naintindihan nila ng maliwanag. Ngayon din yung pinasahan dito. Ito ang ibig sabihin dito na minsan may mga tao na napagpasahan ng kaalaman, mas malawak ang kalang pag-intindi sa aya o sa hadith. Ito ang ibig sabihin dito. So kaya itong hadith na ito, napakaraming aral. Itong hadith na ito, napakaraming aral. So sabi rito, an Abi Bakrata radiyallahu an, qala qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. So sa hadith ni Abi Bakra, si Abi Bakra ang narrator ng hadith, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakaupo sa kanyang kamel, ba'irihi. So dito sa hadith na ito, allowed, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito siya ay nagkutba. Itong kutba na ito, na siya ay nagbigay ng kutba ito ay sa Yawm an-Nahar, sa Eid ng Hajj.
sa ikasampu ng Dhul-Hijjah. Dito sa baba ng hadith, makikita ninyo na alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay ilang beses na nagkutba sa kanyang Hajj al-Wida. Siya ay nagkutba nung Yawm al-Arafah. Siya ay nagkutba sa Yawm al-Nahar. Ay siya ay nagkutba sa middle ng Yawm Ayam at-Tashriq. Ibig sabihin, marami siyang salita. Marami siyang salita dyan sa nung siya ay siya ay nag-Hajj ng kanyang Wida. Bakit ito tinawag na Hajj al-Wida? Kasi nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo dyan sa kanyang mga salita na sabi niya, maaring ito na ang huli nating pagkikita. Nabanggit niya sa ibang mga hadith. Kaya yan ay tinawag na Hajj al-Wida o pamamaalam. Hajj ng pamamaalam. So allowed na ang isang tao kapag nagkukutba ay nakasakay sa o nakaupo sa kanyang camel o riding animal o sasakyan. Kapag hadya o pangailangan talaga na hindi naman talaga o pangailangan na hindi pahirap sa kanyang riding animal, allowed na umupo habang nagbibigay ng khutbah. Dahil alam natin, lalo ang khutbah, alam natin na dapat nakataas ang nagsasalita para makita at marinig ng mabuti ng mga tao. So pinakita sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga pamamaraan kung paano ang pagbibigay ng aral na maaaring minsan mas maganda, lalo kapag khutbah nakataas upang marinig at makita ng mga tao ay nagsasalita. O marinig yung nagsasalita at alam na kung sino nagsasalita. Kasi minsan pag yung nakababa, hindi makita, hinahanap kung sino nagsasalita. Sino ba nagsasalita na yun? Pero kapag siya ay nagsasalita sa ibabaw ng kanya, siya ay nakaupo sa kanyang camel. Wa amsaka insanun bikitamihi aw bisimamihi. At merong isang tao, isang lalaki na hinahawakan ang kitami, ibig sabihin yung kitami, yung tali ng kanyang camel. Aw, sabi naman dito, syakka arawi, aw bisimamihi. Simam, ang ibig sabihin ng salitang simam, yung bilog na nakakabit dito sa ilong ng camel, kabayo o ng riding animal, bilog. Kaya alam niyo ba, merong hadith na yung impyerno, apoy, meron siyang simam, di ba? Ang impyerno, meron siyang hawakan na merong 70,000 na angel bawat simam. Yung, alam niyo yung hadith na yun, siguro, very famous hadith. Bawat hawakan o handle, sabihin handle na pinaglalagyan ng tali, merong 70,000 na angel na humahawak doon. Bawat isa. At yun ay 70,000, kaya billion ang anghel na humihila ng impyerno. So, inano ko lang yung salitang simam. Ang ibig sabihin dito ng salitang simam, yung pinaglalagyan ng tali. So, ibig sabihin, hinahawakan ng isang lalaki. At sabi ni Ibn Hajar sa kanyang paliwanag, ang mahawak nito ay si Abu Bakr. Ibig sabihin na kinonfirm ni Ibn Hajar sa kanyang Fathul Bari na humahawak ng hawakan ng camel ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr. Kasi, bakit kailangang hawakan ng Propeta na sasalita? Para wag gumalaw yung hayop. Dahil mahalaga sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tumbakal ayyo yomi hada pasakat na hatta danan na annahu sayusammihi siwa ismihi. Ang propeta ay nagtanong sa kanila, sa mga sahaba, anong araw ngayon? O ano ang araw na ito? Pasakat na kami ay nanahimik hanggang inisip namin na papalitan niya sammihi, papalitan niya o papangalanan niya siwa ismi, ng ibang pangalan. Ibig sabihin ito ng siwa, gayri, ibang pangalan. Dahil alam nila, yung araw na yun, nagtatanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano itong araw na to? Yawm an-Nahar, Yawm al-Id, Id al-Adha. So, tinanong sila ng Propeta, anong araw ito? Anong araw ngayon? So, sila ay nanahimik ang mga sahaba, hindi sila nagsalita kasi unang-una, palagi ang mga sahaba, paggalang nila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayaw nilang pangunahan ang Propeta tungkol sa knowledge. Ayaw nilang magsalita kapag mayroong alim sa harapan nila. Hindi sila nasalita. Maging si Abu Bakar, si Omar, kapag nandiyan ang propeta, hindi sila nagsasalita. Ang mga kibar na mga ulama. Qal, alay sa Yawm an-Nahar. So sinabi, hindi ba ito ang araw ng Nahar o Day of Sacrifice? Ang Yawm al-Id, kasampu ng Dhul-Hijjah. Kul na bala. Sabi namin, oo, yan ang araw ng... So sila ngayon ay sa mga nasabihan ng propeta. Qal, Payu syahri hada. Pangalawang tanong sa kanila ng propeta, anong buwan naman ito, anong buwan ngayon?
Pasakat na hatta danan na annahu hayusammihi bigayri ismihi. Ginamit naman dito kami bigayri. Kanina siwa. Ibig sabihin other. Ang ibig sabihin ng siwa, maliban. Kaya makikita niyo, siwa Allah, di ba? Other than Allah. Ito ay ibig sabihin to ng maliban. Dito, bigayri ismihi. Ng maliban sa pangalan ng siyahar na, anong siyahar na tinutukoy dito? Dhul Hijjah. Dahil ito ay time ng Hajj. Pakala alay sa bidul Hijjah. Sabi ng propeta, hindi ba siya ay buwan ng Dhul Hijjah? Qulna bala. Sabi naman ng mga sahaba, bala. Qal, pa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun kahurmati yawmikum hada wa syahrikum hada bi baladikum hada liyuballigin syahidu al-ghaib fa inna syahid asa an yuballiga man huwa aw lahu minhu. So pagkatapos magtanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ilang katanungan, sa ibang riwaya nagtanong ang propeta sa nabanggit lang dito yung at saka Syahar. Sa ibang riwaya ayu balad. Anong lugar? Sabi ng mga sahaba, Makkah. Maraming mga hadith tungkol dito sa kanyang khutbah o sa kanyang mga khutbatul wada. So dito, ito na ang pinakamalaking painna, sabi ng propeta, painna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun kahurmati bain yawmikum hada wa fi syahrikum hada. Dito binanggit fi baladikum hada. Di baladikum hada. So nabanggit dito ng propeta tatlong una sabi niya rito, katotohanan ang inyong dima, ang inyong dugo. Wa amwalakum, ang inyong kayamanan, wa aradukum, ang inyong karangalan. Bainakum haramun kahurmati yawmikum hada. So tatlong bilin ng propeta sa tao ang tatlong pinagbabawal, pinakadakilang bawal sa tao. Na ito ay hukuk ng insan sa kanyang kapwa. Karapatan ng tao sa kanyang kapwa na wag i-violate o lapastanganin ang tatlong karangalan na ito. Ngayon, laging mga kupar, di ba? Mga munapikun. Sabi nila, hukukal insan. Karapatang pantao. Ang propeta Muhammad sallallahu ito, lahat ng karapatang pantao, iniwan sa atin ng propeta. Pero dito sa kanyang Hajj al-Wida, binanggit niya sa atin ang pinaka-danger na karapatan na lalapastanganin natin karapatan ng tao. Dima. Una dito, dima, yung dugo. Ibig sabihin dito, yung buhay ng tao. Pangalawa, amwal, yung kayamanan. Pangatlo, ang karangalan ng tao. Karangalan ng tao. Kaya ang tatlong haram na yan. Yung pagpatay, yung pagkuha ng pagnanakaw ng kayamanan, at yung paglapastangan ng karangalan ng tao, ano ba, yung sina, di ba? Pangalon niya, merong had, merong nakasaad sa Quran at saka sa Sunnah na kaparusahan na dapat ipataw sa mga taong gumawa ng kasamaan sa bagay na yan, sa karapatang pangtao na yan. Hindi lamang ikukulong yan, meron siyang had na, halimbawa, yung isang taong pumatay, paano? Dapat siya patayin sa Islam. Yung isang tao nagnakaw, ang parusa sa kanya? Anong had sa kanya? Ang sarika? Putulin ang kamay. Ang isang tao na nangalun niya, nagkumit ng sina, kapag siya ibinata at dalaga, paluin ng 100. Kapag sila naman ay may asawa, dapat sila ay batuhin hanggang mamatay. Batuhin hanggang kamatay. Babae o lalaki na may asawa, dapat merong had, merong hudud na hindi natin matatagpuan sa ibang relihiyon. Na kaya ang mga tao, sabi nila yan ay bawal, pero bawal o hindi bawal, wala silang clear na batas. Pero sa Islam, meron tayong clear na batas. Bukod sa yan ay kabair at dunub, major sin, na ibinilin talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa kitab at saka sa sunnah, at binilin niya sa kanyang hajj, sa kanyang pamamaalam, at nabanggit dito ang tatlong danger, umapanganib na kasalanan na gagawin ng isang Bani Adam na karapatan ng kanyang kapwa-tao. Sa hadith ni Imam Ahmad, sa musnad ni Imam Ahmad,
Piniliwanag sa atin yung hadith na yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Musnad Imam Ahmad, sa iba pa mga kutub ng hadith ng Sunan, ala innama hunna, sabi niya, arba'a. Nang tanongin ng propeta tungkol sa mga kabair o yung mga ano, sabi niya, atuhanan sila ay 4. Una, sabi niya, la tusriku billahi syai'a, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq, wala tasnu, wala tasraku. Wala tasraku. Nabanggit dito 4. Una, sabi dito ng propeta sa wala tusriku billahi syai'a. Unang-unang hukuk o karapatan o hak, karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito lagi ang number 1 na karapatan na dapat bigyan ng priority ng tao na pinaka-danger na karapatan na lalapas na o ibabiolate natin na karapatan, ang karapatan ng ating Khalik, ng ating Creator, ng lumikha sa atin, na nagbigay ng lahat ng kailangan natin. Ito ang unang-unang karapatan na wag nating lapastanganin o i-violate. Kaya laging yan ang sa Quran, sa Sunnah, laging number 1 yan na hukuk. So sabi ng propeta, la tusriku billahi syai'a, wag kayong magbigay ng katambal o kapartner o ng isang nilikha na sasambahin nyo na kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Ano ang katumbas nito doon sa hadith na binasa natin sa Bukhari? Sabi dito ng propeta, huwag kayong pumatay ng buhay maliban lamang sa kapag ito ay karapatan ng Islam. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu, na pinagbawal maliban lamang kung ito ay karapatan ng Islam. Ano ang katumbas dito sa binasa natin? Inna dima'akum, di ba? Ang inyong dugo ay haram. Pagkatapos sabi dito, pagpapatuloy sa hadith ni Imam Ahmad, wala tasnu, huwag kayong mga ludya. Ano naman ang binanggit dito na ano dito? Sabi dito, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Ano dito ang a'rad? Karangalan. Karangalan ng tao, babae man o lalaki. Maaring karangalan ng kanilang puri o kaya karangalan ng kanilang pagkatao sa pamagitan ng giba o namima o paninirang puri. Di ba bang mga karangalan ng tao na dating ibig sabihin pinapasok upang ito ay lapastanganin. Pero isa sa pinaka yung tinatawag natin ang puri ng tao. Lalo na isang babae na dalaga o berhen na nilapastangan ng isang lalaki na hindi pinakasalan. Ito ang pagkasira ng kanyang pagkatao. Kaya napakahalaga niyan sa Islam. Yang ating mga babae, pinag-hijab natin, hindi natin pinapahalubilo sa mga kalalakihan, hindi natin pinapalabas ng walang kasama, hindi natin pinapalabas sa lugar ng mga delikado upang huwag silang mapunta sa kapahamakan. Pero ngayon, alam natin, punta sa party, punta sa mga kasama, pasama sa boyfriend, pasama sa ganito. O lalabas sa kadiliman, maglalakad na walang kasama. Ayan, ma-rape, pagkatapos rape, patayin. Kabrod nga mag-isip. Pasamahin doon sa lalaki na boyfriend daw ako, pagkatapos sila ay natukso. Nangyari na sa kanila yung pangyayari na hindi nangyayari sa isang babae at lalaki na hindi naman mag-asawa. At iba pa, sabi nga ni brother, yung paglalakbay ng isang babae sa kanyang pag-abroad minsan, ang paglalakbay ng babae, lalo kapag siya ay maghahanap buhay, ito ay delikado, maliban lamang kung makamag-anak. Magtatrabaho ng ganyan. Tatrabaho. Ang dapat talaga magtrabaho sa Islam, lalaki. Makita natin mga babae natin nagkakatulong, naghahanap buhay para magtrabaho. Yung lalaki nakaupo sa bahay, siya nag-aalaga ng kanyang anak. Yung babae siya nagtatrabaho. Pagkat mabalitaan natin napahamak, ni-rape o ganito, natukso, hanggang sa napariwara ang kanilang karangalan. Kaya dito, ito ang bilin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang inyong karangalan. Unang-una, ang inyong dugo. Ang inyong buhay. So kaya, ang isang Muslim, itong una, karapatan ng Allah, nabanggit natin, pinapaliwanag natin niya sa tauhid, sa akida. Ibig sabihin, merong libro talaga, idinidetalye natin ng mahabang panahon ang pagpapaliwanag ng tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos dito, hukuk ang insan, karapatan pantao, karapatan ng tao, ang pinaka-danger, mapanganib na karapatan talaga, ang dugo ng tao. Ngayon, sa pagnilinlang sa atin ng mga munapiko, ng mga kupar, maging ang mga Muslim, involved sa pagpatay ng kanilang kapatid na Muslim.
Involved, di ba? Sa atin sa Pilipinas. Huwag na natin puntahan yung ibang bansa. Sa Pilipinas, merong nakalipas na mga ilang nakalipas na taon, merong binaril sa ulo na kapatid nating daiya, duat, nangangaral ng Islam, binaril sa ulo habang nakasujud. Merong isang kapatid natin papunta sa center na naglalakad, papunta sa center, binaril sa likuran, sa ulo, likuran, patay, daiya. Maaaring sabihin natin, kung ang gumawa niyan ay Muslim, talagang yan ay kabair at dunub. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'na. So ibig sabihin, napakarami. Kung ang gumawa niyan ay Muslim, nagkiklaim na siya ay Muslim, na ang kanyang pananaw sa Islam ay iba, at pinatay niya ang kapatid niyang Muslim, na ang dahilan lamang ay mukala pa sa isang mas'ala. Ano ibig sabihin? Ano ba? Kami ni brother, meron kaming issue na hindi pinagkasunduan. So, yun ay kanyang pananaw at ito ay aking pananaw. As long na hindi ito involve ang akida o kupor at saka shirk. So, hindi ko siya maaaring itakpir o hindi ko na siya maaaring dahil hindi tayo magkasundo, takpir na kita. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi natin tinatakpir ang isang Muslim as long na ang kasalanan ay kabair. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, halimbawa sabi natin ang Asy'ariyah, hindi natin kinukonsider na kafir. Sila ay nagkamali sa bab ng asma wa sifat. May mga sufi na hindi naman talaga pumunta sa had ng kupor o shirk, hindi natin yan tinatakpir. Kawarij, ang mga kawarij, kilap ang mga ulama dahil sa say ni Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, at yun sa say ginawa ng propeta na yung yung lalaki na pinagbulaan ng kawarij, hindi niya pinapatay. May kilap ang mga ulama sa ano na yan. Kaya ibig sabihin, hindi tayo nagsasabi ng kawarij kafir. Hindi natin sinasabi yan. Pero may mga grupo ng mga Muslim na may mga grupo ng mga Muslim, kapag sila ay hindi magkasundo sa isang issue, sabi hada kafir. Yan ay danger na issue. At lalo na kapag ginawa mong halal ang kanyang dima, ang kanyang dugo, inna dima'akum haramun alaykum. Yan ay major sin. Major sin. Maaari sabihin natin kung ang napatay ng isang Muslim na yan, pinatay niya dahil meron silang alitan, ay kafir, ito ay malaking kasalanan, lalo kapag ang tao na dimmi o kaya maahad o anong nabanggit sa atin na ibig sabihin separate sa kung yan ay nasa labas ng digmaan, yan ay kabair at dunub. Pero kapag ang pinatay ay Muslim, iba yung issue na yan. Yan ay talagang hindi ordinary. Yan ay danger. Napaka-delikadong kasalanan. Kaya binanggit ng propeta ang khutbah na ito sa Hajj. Ang lahat na mag-Hajj o mag-umrah, alam natin na binitiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang tatlong mas'ala na hukuk ng insan, karapatan ng tao. Ang tungkol sa buhay ng tao, dugo ng tao. Tungkol sa karangalan ng tao, tungkol sa kayamanan ng tao. Na ito ay ingatan nating mabuti bilang isang Muslim, kalalo kapag tayo gumawa ng pinakamalaking uri ng gawain, katulad ng Hajj. Ano mang uri ng gawain? Siyam, ano mang uri ng gawain? At sabi nga rito, tinanong siya, tinanong ng propeta, anong araw ngayon? Anong buwan ngayon? Anong lugar ito? Binigay niya sa ating halimbawa, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun sa dito kahurmati. Ang ka dito ay katulad. Ang letter na kap dito ay ang ibig sabihin ito metal. Ang ibig sabihin katulad ng araw na ito. Katulad ng araw na ito, katulad ng buwan na ito, katulad ng lugar na ito. Ibig sabihin, sa araw ng Dhul-Hijjah o sa araw ng haram talaga yung mga bagay na lalo na. Halimbawa sa Makkah, patayan kayo sa Makkah, bawal. Talagang napakalaking kasalanan. Magnakaw ka doon sa Makkah, o pakialaman mo ang kayamanan ng tao, talagang bawal. Sa buwan ng Hajj, lalo na sa lugar ng haramin, ng haram, pinagbabawal. Kaya lang, ang pagpatay, ang pagnanakaw o pagkamkam ng kayamanan o pakikialam ng karangalan, ng puri ng tao o zina o anumang karangalan ng isang Muslim o ng isang tao, haram sa lahat ng panahon. Ito ang ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginamit niya yung syahar balad. Ibig sabihin sa lahat ng araw, sa lahat ng buwan,
at saka sa lahat ng lugar, sa lahat ng balan. So kaya brother, ang hadith, titingnan natin mabuti. Bakit binabanggit ito ang araw? Bakit binabanggit ang buwan? Bakit binabanggit ang lugar, ang balan? Ibig sabihin, ang mga nabanggit dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga danger na kasalanan, danger na kapahamakan, o danger na pag-violate o paglapastangan ng karapatan ng isang tao, Muslim man o hindi Muslim, ay haram sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Kaya meron niyang batas. Meron niyang batas. Kung yan man ay digmaan, lumalabas pa rin dyan ang dimmi, lumalabas dyan ang mustamin, lumalabas dyan ang mga matatanda, lumalabas dyan ang bata, ang mga babae na hindi lumalaban, lumalabas dyan ang mga worshipper ng ibang religion, pare, o naman yan, mga monk, o ano man yan, hindi yung pinakikita, hindi sinisira ang kanilang lugar na sambahan. Maging yan ay digmaan. At yan ay alam nating lahat. May hadith na nabasa natin na humayo kayo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at binil ng propeta, huwag niyo itong patayin, huwag niyo yung patay na, huwag yung yung kalang katawan, yung ibig sabihin, sirain ang kalang katawan, kunin yung kalang mga na ginagawa ng ibang tao upang ipakita na sila daw ay matapang, sila daw ay malupit. Hindi yan gawain sa Islam. Pag namatay na, kahit pagpatay, kailangan pa rin ng mercy. Kailangan pa rin ng mercy. Kahit pagpatay, hayop man, no? Alam mo, parurusahan ng kamatayan, kailangan pa rin bilisan ang pagpatay. Bilisan ang pagpatay. Yan ang isang napakalaking aral, itong hadith na ito, isa sa mga ilm, napakagandang ilm na iniwan sa atin ng propeta, o aral na iniwan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na uulitin ko na nabanggit siya. Unang-una, ang hukuk ng Allah tabarak wa ta'ala. Ito ang laging number 1. Pangalawa, ang hukuk ng insan, babae man o lalaki, hindi pwedeng pakialaman ang kanilang dugo o buhay. Hindi pwedeng pakialaman. Maliban lamang sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nasa ilalim na, ang Islam may nidam. Meron talaga siyang sistema. Hindi pwedeng pakialaman ang kayamanan. Bakit kailangan putulan ng kamay ang magnanakaw? Hindi kailangan ikulong para wag dumami ang nakakulong. Kailangan tanggalin yung kamay para wag na umulit. Pangalawa, putulin ulit yung kamay. Ngayon, yung babae at lalaki na nangalun niya, dapat paluin ng 100 palo upang bigyan ng aral na wag silang ipaalam sa mga tao na mayroong kaparusahan. At kapag may asawa na babae at lalaki, dapat batuhin. At ang pagbato niya, na ipaliwanag natin palagi, dapat batuhin ang buong katawan. Yung pinakikita ng iba, may nakita ako, binaon yung ulo na nakalabas at pagkatapos pinababato, yan ay maling explanation. Hindi yan tamang paliwanag. Hindi yan mayroon mang gumagawa niyan na maling, hindi yan kinonsulta sa mga ulama. Ang tamang pagbato ay batuhin magmula ulo hanggang paa. Sumaya siya. Tagiliran, likuran, buong katawan, magmula ulo at pinaliwanag ko sa inyo, hikmah. Sabi ko, dahil alam natin, sabi natin, ang isang zani, adulterer, na lalaki man o babae na may asawa, nakipagtalik, involve ang lahat ng bahagi ng kanilang katawan sa kasalanan. Lahat ng bahagi ng katawan. Kaya dapat lahat ng bahagi ng katawan, dapat tamaan ng pagpaparusa sa pamagitan ng pagbato lahat ng bahagi ng katawan. Hindi yung ulo lamang na nakadubog o nakabaon. Ito ay maling pagpapaliwanag ng hindi mga taong pinonsulta sa mga people of knowledge. So yan ang pagbato sa ng propeta at ng mga sahaba at ng mga tabi'in at iba pang mga, halimbawa ng panahon ng mga imam, pinaliwanag nila ng detalye sa atin kung anong pamaraan ng rajam, ng pagrajam o pagbato. Pagkatapos sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yan ay pinagbabawal sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, at saka sa lahat ng buwan o araw. Hada liballig asyahid al-gaib. At pagkatapos ibinilid pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-convey o ipasa ang kaalaman na yan tungkol sa karapatan o sa hukuk o sa tinatawag nating human rights na ipasa doon sa mga tao na darating na daang libo nakikinig sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hajj al-Wida. Ipinasa niya sa kanilang mga sumunod at pinapasa niya, patuloy na pinapasa sa atin upang ipaalam sa tao na yan ang batas ng Islam. Sabi ng propeta, ipasa ninyo ang kaalaman na yan. Pain na syahid asa an yuballiga man lahu minhu. At ang isang tao na ibig sabihin pinagpasahan, maaring mas ang kanyang pagpapaliwanag ay may paliwanag niya ng mabuti upang maunawaan ng tao paano ba ang batas at ano ba ang karapatan ng insan sa kanyang kapwa.
Kaya alhamdulillah ang Islam laging pinagmamalaki sa atin ng mga munafikun, ng mga kafirun, ng mga musrikin. Kabillah, kami ang nanguna sa hukuk ng insan o karapatang human rights. Pero sa katotohanan lang, ang human rights na tinutukoy sa atin ng Islam, ng Allah Tabarak wa Ta'ala at ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, isang human rights na tunay na pangangalagaan ng insan, ang human being, ang Bani Adam, upang talagang huwag silang mapunta sa pagkakasala. Kung ito ipapatupad ng Bani Adam, alam ba sabihin natin, ang pagnanakaw putol ng kamay. Ang nakapatay dapat kunin din ang kanyang buhay. Ang isang nangalunya dapat batuhin hanggang kamatayan. Katotohanan na walang pupunta sa ganyang uri ng pagkakasala at lalayuan nila yan. Katulad dito sa lugar na ito. Hindi tayo nagkiklaim na ang meron pa rin bansa. Hindi natin, yung mga tao, walang ginawa kundi manira dito. Alhamdulillah dito, binabato sa plaza ang mga nangalunya. Pinupugutan ang ulo ang nakapatay. Pinuputulan ng kamay ang nagnakaw. Alam natin yan ngayon dito. Kasi ito yung may mga Juma, time ng Biyernes yan, pinuputulan ng ulo dyan sa plaza. Radyo Palimos, dyan sa balat. Andito pa yan ngayon. Pero may mga tao, may mga Muslim din na tinatanggap nila ang batas ng mga kupar, na tinatanggap nila ang batas ng kupar na weak, nagpapahina at nagbibigay ng puwang kay Satan upang ipalaganap ang kanilang fitna at pasad sa art o sa lipunan. So alhamdulillah, yan ang ilm na binigay sa atin ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, na ang isa sa mga napakalaking aral sa atin. Kung pupuntahan natin ang lahat ng kanya nabanggit sa kanyang khutbah, al-wida, meron siya mga ibinilin sa atin na napakahalaga sa buhay natin upang mapangalagaan natin ang ating akida at ang karangalan ng bawat isa sa atin. So inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.